So ayun, okay, KGX, sa akin lahat, may nagpa-review lang sa atin ito, no? So bestwallet.com, no? So tingnan muna natin to kasi ang daming gusto magkaroon ng wallet, di ba? Pero ako kasi mamaya yung honest opinion natin dito sa wallet na to. So reviewin muna natin. So kung makikita natin dito, pare-parehas lang naman sila nung mga description din ng ibang wallet. Kasi ito, kung mapapansin nyo, multi-chain, multi-wallet, custodial, no? Kung titingnan natin, ganun pa rin naman. Kung ano yung mga nakikita nyo sa iba't ibang wallet, yun din yung nandito sa kanya. Pero ang tinitingnan natin dito, bago kasi to. So, nung ayon dun sa research natin, kung titingnan nyo, syempre parang the way mo i-download yung wallet, ganun pa rin naman, no? Same pa rin, no? So, makakakuha pa rin kayo ng 24 seed phrase. Pero, ang nakikita natin sa kanya, no KYC siya, no? Kahit hindi kayo magpa-sign up ng KYC, okay siya. Ibig sabihin sa mga ganyan, makakapag-withdraw kayo kahit na hindi kayo nag-register, no? Hindi kayo nag-register sa KYC. Okay to kung sakali, na ganyan. Tapos, ganun din, multi-chain. So, bibili ka ng iba't ibang klase ng token tulad nung review natin kahapon dun sa on-chain ng BitGet. No, pero sa BitGet kasi kung makikita nyo, nasa app na yon. Ito kasi kailangan mo ng wallet, kailangan mo din mag-deposit, kailangan mong ilagay yung settings nung mismong token na bibilin mo, di ba? Kunyari kung under Solana ba yan, under BNB, under any token or yung sinabi natin kahapon, base network, di ba? Parang ganun lang din naman yan. So, tanggalin lang natin to. Okay, so same, no? Kung makikita nyo, parang ganun lang din sa mga iba't ibang klase ng wallet. So, ito, kung makikita nyo, ito yung 60 chain supported niya. So, ito yung mga token sa ilalim. So, kung titingnan natin, upcoming tokens naman, possible, sa mga gusto ng pre-sale token, pwede to. Tong ano na to, no? Tong wallet na to. Kasi kung mapapansin naman natin, same lang din Ganun na ganun. Best Crypto Wallet, Market Insights. Tapos pag tinignan mo yung roadmap, nasa phase 2 na sila, New Tokens Launchpad. So may mga launchpad din sila, Airdrop Launch, Fiat, Op-Ramp, Cross-Chain Swap, yan. Ganun din. Tapos phase 3, phase 4, Market Intel Analytic, Limit Orders, Stop Loss Order. Okay. Nasa phase 2 pa lang sila. And then, kung titignan naman natin, active social media engagement, itong tinitingnan ko dito, nasa inyong site lang nila. Kasi ako, lagi kong tinitingnan dyan, no, mga kapatid. Yung social media nila. So, wala Kunyari ito, ito may X sila. So, tingnan natin, kung makita natin yung X. Best Wallet X, kung titignan natin, meron naman sila. So, meron silang 58k followers. So, at least kahit pa paano may 58k followers. Pero kung mapapansin natin, may 58k followers sila pero wala silang mga likes. Yan yung mga tinitingnan natin dyan So kapag kasi minsan kung mapapansin nyo, minsan baka boost lang yung followers, no? Minsan ganyan, no? Lagi nyo tatandaan yun. Telegram. View Telegram. Open Telegram tayo. 22,000. Okay. So, yun yung sa Telegram nila. 22k. So, check natin yung iba. YouTube. Meron sila. Meron silang Discord din, no? Sa YouTube naman nila, meron silang 7.8 followers. So, bago pa lang talaga to. So, makikita naman natin, may mga social media account sila na active. Pero, ang gusto natin makita dito, dapat yung sino ba talaga. Yung dapat, ano ba talaga yung, dapat gusto ko kasi tao di ba? Kunyari, for example, BitGet, Grace Chen, di ba? Binance, ZZ, di ba? OKX, ganun din. Bybit, ganun din. So, nagpapakita sila. So, kaya kung pipili ako ng plot ng wallet, yung kilala ko, di ba? Yung nakikita ko, yung active sa social media. Yung active din talaga, di ba? Tapos meron din naman tayo, coins.ph, di ba? Crypto wallet. Gcash, na? Gcash Crypto, Gcrypto.
Di ba? May mga ganyan eh. So, yun siya. Kung ako yung papipiliin nyo, honest opinion, di ba? Yung kakilala kong wallet, yun yung pipiliin natin. Okay? Yun lang naman. So, syempre, kung ako yung papipiliin nyo, mas pipiliin ko pa din yung wallet na meron tayo na kilala. Di ba? So, ito ano lang. Mas okay pa rin yung nag-review tayo ng iba't iba. Ito kasi bagong wallet eh. Okay? So, ngayon, check natin yung Telegram natin. Pakita ko sa inyo. Sa Telegram naman natin, kung titingnan natin mga kapatid, no? Okay. PNL. Dito tayo sa may TA. So, sa TA natin, kung titingnan nyo, ito yun. So, nag-call tayo kahapon ng 78,000, possible retest ng 75. Nakuha niya yung 75K kagabi, no? And then, nag-profit yung mga tropa. Kaya lang, no, maximum profit kami sa BTC, nakuha yung 75, no? Halos karaniwan nakuha yun. Kaya lang, binawian kami ng Pi Network. So, Pi Network, still ongoing yung trade natin sa Pi Network kasi 0.55 yung binigay nating TA kahapon, 0.55 kay Pi Network. Kaya lang, rejected siya dyan. Pumasok siya ulit ng 0.56 kanina hanggang ngayon, no? Naka 0.56 siya. So, totally, na liquid, na 30% cut loss yung ibang mga tropa. So, break even. Yung episode 36 natin, kino-considered ko as break even kasi max profit naman kay BTC, 30% cut loss kay Pi. So, depende na lang kung ilan yung leverage nila. So, pasok pa rin naman. Kahit pa paano, for me, profit ako. Pero ewan ko yung ibang mga grupo kasi yung ibang mga, syempre, pumapasok sa atin, nasa inyo na yan eh. Kayo nagtitrade yan eh, di ba? So, hindi ko hawak yung trade nyo. So, ganun yun. Pwede kayo matalo ng sobra, pwede kayong nagka-cut loss. Ang natatalo lang naman karaniwan yung hindi nagka-cut loss. Okay, sa mga gusto pumasok niyo sa Telegram, guys, no? PM nyo lang ako, mga kapatid. Nandiyan yung sa description yung YT channel natin. Okay? Saludo sa inyo lahat, AJX. Yun lang. At magandang gabi sa inyo lahat.